ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Focus. Sa ulo ng mga balita, employment rate sa bansa tumaas sa 96.4% matapos ang 2023. PCG, matagumpay na isinagawa ang ROAR mission sa WPS. Indonesia, bukas sa pag-aalok ng anti-submarine aircraft sa Pilipinas. Antipolo City Representative Romeo Acop inihayag ang posibilidad na hindi matuloy ang pagpapatupad ng PUV-MP. Pista ng Itim na Nazareno, posibleng maging national feast. Pilipinas, patuloy ang paghahanda para sa Dubai International Basketball Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas ng employment rate sa bansa base sa buwan ng Nobyembre noong nakaraang taon. Ang unemployment rate noong 2023 ay bumaba ng 1%, samantalang tumaas naman ng halos 2% ang employment rate na may antas na 96.4%. Samantala, ang mga industriya ng agrikultura, forestry, infrastruktura at transportasyon ay ang mga sektor na nakabahagi sa pagtaas ng kasalukuyang employment. Namataan kanina lamang umaga ang isang malaking ulap ng sunog sa Metro Manila. Atin yang panoorin. Kaninang pasado alas 6 ng umaga ay namataan ng mga motoristang dumadaan sa Skyway papuntang Makati ang isang malaking ulap ng sunog. Nagmistulang ulap nga sa laki at makikita sa video na malaki na ang kinasasakupan nito sa bahagyang himpapawid. Ang nasabing sunog ay nagmula sa isang malaking residential area sa Pandacan, Manila kung saan hinihinala ang kanina pang madaling araw nag-umpisa ito. Ngayong bagong pasok ng taon, 2 sunog na ang nangyari sa Hilagang Metro Manila sanhi ng iba't ibang rason. 2 araw na makalipas ay nagkaroon ng sunog sa taas ng isang building sa Makati. Ngayong taon ay pinag-iingat ng mga otoridad ng mga fire brigade sa National Capital Region o NCR ang mga residente sa dikit-dikit na bahay. Ito raw ay maaaring sanhi ng pagbabago ng panahon mula init at lamig na maaaring maging sanhi ng sunog sa isang idla. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Para sa nalalapit na pen and paper test ng Civil Service Exam, nagbigay ng dagdag na palugit ang komisyon para sa mga naghahain ng aplikasyon para sa eksaminasyon. Alamin ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Nagdesisyon ng Civil Service Commission o CSC na palawigin ang panahon ng pag-file ng aplikasyon hanggang bukas ika-12 ng Enero para sa mga individual na nagpaplanong kumuha ng Career Service Examination Pen and Paper Test o CSE PPT. Ang mga aplikante ay maaari pa ring maghain ng kanilang aplikasyon sa mga itinalagang Civil Service Commission Regional Offices o RO o Field Offices o FO mula alas 9 ng umaga na tatagal hanggang alas 4 ng hapon. Ang extension na ito ay buhat ng dumaraming mga aplikante para sa CSE PPT Professional at Sub-Professional Level Examinees. Ayon kay CSC Chairperson Carlo Nograles, umaasa sila na malalampasan ang bilang ng mga examinees noong ika-20 ng Agosto noong nakaraang taon. Para naman sa mga aplikanteng may mga katanungan, mangyari lamang na dumulog sa pinakamalapit na CSC RO at FO sa pamamagitan ng contact information na ibinigay sa CSC website na naka-flash sa inyong TV screen. Samantala, ang mga form ng aplikasyon ay makukuha sa iba't ibang CSC RO o FO o maaaring i-download mula sa website ng komisyon upang maiprint sa legal size na bond paper. Pinaalalahanan ng CSC ang mga aplikante na bisitahin ang website nito sa www.csc.gov.ph at opisyal na Facebook page para sa karagdagang anunsyo, update
listahan ng mga kwalifikasyon at requirements. Ang eksaminasyon ay gaganapin sa 3 ng Marso taong kasalukuyan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Tuloy-tuloy ang paghahandog ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng proyektong Oplan Pag-abot. Ngayong taon ay mas pinalawak ng kagawaran ang proyekto sa pamamagitan ng paglilibot sa kalakhan ng Maynila para matulungan ang ilang mga bata, individual at pamilya na nasa lansangan. Hinihikayat naman ng publiko na ipagbigay alam sa DSWD Oplan Pag-abot team ang sinumang masaksihan na nangangailangan ng tulong. Mula 3 hanggang 9 ng Enero, matagumpay na nagsagawa ng rotation and resupply o RORE mission ang mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG sa West Philippine Sea o WPS. Ligtas naman nakarating ang nasabing mga PCG vessels sa Port of Buliluyan sa Bataraza, Palawan matapos maghatid ng mamahalagang supply sa mga tauhan ng Coast Guard na nakatalaga sa mga PCG unit na matatagpuan sa Kalayaan Island Group, partikular sa Lawak Island, Panata Island at Pag-asa Island. Nakaranas ng 20 hanggang 60% ng pagbawas sa tubig ulan ang ilang lugar sa Pilipinas bunsod ng El Nino. Dahil dito, maraming mga magsasaka sa sektor ng agrikultura mula sa Cavite at Nueva Ecija ang naapektuhan ng dry spell. Ayon sa monitoring ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, inaasahang aabot sa higit na 50 probinsya sa Pilipinas ang maapektuhan ng matinding tagtuyot at makakaranas ng mainit na temperatura na aabot sa 40 degrees Celsius. Sa ating ulat panahon, makakaramdam ang epekto ng amihan sa Northern at Central Luzon, habang shareline naman ang dulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Timog Luzon. Dahil dito, asahan sa Bicol Region at Quezon ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley at Aurora. Samantala, pulo-pulong mahihinang pag-ulan naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force, MMDA, DSUD at DILG buo ang suporta sa paglulunsad ng 4PH. DA naglunsad ng Technical Working Group para ihanda ang patakaran ng PRIZE Act. Indonesia bukas sa pag-aalok ng anti-submarine aircraft sa Pilipinas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Nagpahayag ng suporta si Indonesian President Joko Widodo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng pag-alok ng anti-submarine aircraft. Ito ay napag-usapan sa ginanap na bilateral meeting sa Palasyo kahapon na ayon kay President Widodo ay layo na mas mapaigting ang pagtitiyak ng seguridad sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan ay wala pang pahayag ang Pangulo at hindi pa tiyak ang detalye ng model at presyo ng nasabing aircraft. Naglunsad si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Laurel ng Technical Working Group upang gawin ang mapatakaran at alintutunin sa ika-9 ng seksyon ng PRIZE Act, kaugnay sa pagbebenta ng mga produktong pang-agrikultura. Ito ay alinsunod sa Special Order 18
na naglalahad ng kahalagahan ng pagbibigay alokasyon sa pagbebenta, import at pag-iimpok ng mga pangunahing produkto para malaman kung paano ito naapektuhan ang presyo sa merkado. Ang PRIZE Act o Republic Act 7581 ay isinabatas para mapanatili ang presyo ng mga pangunahing bilihin at masiguro na patas ang presyong ipinapatupad sa merkado. Inihayag ni Council for the Welfare of Children o CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales na makikipag-ugnayan ito sa Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI para tutukan ang issue sa online child sexual abuse. Kabilang din dito ang pakikipagtulungan sa Department of Justice o DOJ at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa pagsulong ng positive parenting ay hangarin ng CWC na ipagbawal na ang corporal punishment. Sa tala ng PNP Women and Children Protection Center noong Agosto noong nakaraang taon ay nasa mahigit 11,000 ang mga kaso ng child abuse, rape at acts of lasciviousness. Alinsunod sa planong paglulunsad ng 4PH ng Administrasyong Marcos, buong suportang nakaantabay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at Department of the Interior and Local Government o DILG para rito. Ang kabuuang impormasyon sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa paglulunsad ng pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH, buo ang suporta ng ilang ahensya, kabilang na ang mga alkalde ng Metro Manila para sa programang ito ng gobyerno. Dahil dito, nagsagawa ng isang pagpupulong ang Metro Manila Council kahapon, ika-10 ng Enero sa MMDA Headquarters sa Pasig City, kung saan pinangunahan ito ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kabilang sa mga taos-pusong nagbigay ng suporta ay ang Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD, Department of Interior and Local Government o DILG. Ang programa ay isa sa mga inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan layo nitong tugunan ang pangangailangan para sa disenteng pabahay at mabuo ang potensyal na epekto ng isang matatag na sektor sa lumalagong ekonomiya. Sa ilalim din nito ay pansamantalang ililipat ang mga informal settler family sa mga staging area ng gobyerno sa loob ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 taon habang ginagawa ang 4PH project at sila ay permanenteng ililipat sa pabahay kapag ang proyekto ay nakumpleto na. Ayon kay DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, mayroong 100,000 at 70,000 units o katumbas ng 55 proyekto sa iba't ibang lokasyon sa Metro Manila. Nakasalukuyang ginagawa ng kanilang ahensya. Pahayag naman ni DILG Secretary Benhur Abalos, malaki ang papel na ginagampanan ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa pagtukoy ng mga idle government lands na maaaring gamitin para sa housing program ng gobyerno at staging areas na magsisilbing temporary shelters. Para sa maayos na pagpapatupad ng programa, sinabi naman ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na ang mga alkalde ay nakaatas na gumawa ng inventaryo ng mga pamilyang informal settler sa kanilang mga lugar na nasasakupan at mga open space na pag-aari ng gobyerno o mga angkop na lugar bilang mga staging site. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Kabi-kabilang issue ang napag-usapan matapos muling magdinig sa Kongreso ukol sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program na inihain mula pa noong taong 2017. Jade Buhoy para sa buong detalye. Kaya itong programang ito
I do not think we will attain it as fast as it should be. Kasi napakaraming problema, operational and administrative. Yan ang binitiwang pahayag ng Committee on Transport Chair na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop ukol sa pagpapatupad ng PUB Modernization Program. Dahil sa Kongreso, isiniyasat ang di umano'y korupsyong kaakibat sa planong ipatupad na Jeepney Modernization Program. Kamakailan ding matatandaang nagpahayag ng pagsuporta si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ukol sa modernisasyon. Ngunit binigyan diin niya na kinakailangan pangalagaan ang kabuhayan ng mga drivers kasama na rin ang pagbibigay tulong pinansyal pati pagsasanay upang makasabay sila sa pagbabagong ipinapatupad ng modernisasyon. Samantala, ang inihain na palugit sa Public Utility Vehicle o PUV consolidation sa ika-31 araw ng Enero ay maire-reschedule dahil kinakailangan itong isaayos base sa kapakanan ng mga driver at iba pang maaapektuhan nito. Nagpahayag din sa pagdinig ang isa sa mga apektadong driver kaugnay sa epekto ng modernisasyon sa kanilang pamumuhay dahil sa mataas na presyo ng modernized jeep na kinakailangan sa programa. Kasi naghihirap kami dito, gumastos kami, kasi naipit kami sa programa ito. Paano na rin ang hanap buhay namin? Sa mga anak ko nag-aaral. Inakulang pa ako, mahirap maghanap ng pera ngayon. Naghanap ako ng abogado. Sa labas naman ng Kamara ay ang pagpoprotesta ng mga transport groups ukol sa pagtutol na i-phase out ang mga traditional jeepneys bilang pagpapatupad sa PUB Modernization Plan. Sa kabila nito, nilinaw naman ng LTFRB na walang pagtaas ng presyo ng pamasahe sa jeep dahil sapat na raw ang 15 pesos na pamasahe upang matumbasan ang gastos sa modernized jeepney. Kaugnay rito, nagmungkahi rin si Santa Rosa City Laguna Representative Dan Fernandez na maiging pakinggan ng ahensya ang hinaing ng mga tao at tsuper dahil sila ang higit na apektado sa kung anumang pagbabago na dala ng programa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kaugnay na balita, nasa desisyon na ng kooperatiba ng mga operators kung anong unit ang gagamitin na modern jeep bilang pagsunod sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ito ang kinumpirma ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III na hindi ang ahensya ang magtatakda ng mga dapat gamiting jeep para sa pagpasada. Samantala, paalala naman sa mga operators at mga hindi pa rin nakakapag-consolidate ay hanggang katapusan na lamang ng Enero maaaring pumasada. Para sa karagdagang balita sa pagpapatupad ng PUVMP ay buo ang suporta ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA rito, kaya't muli nitong ibinahagi ang abilidad ng Tsuper Escolar Scholarship Program. Panoorin ang buong detalye. Nagbigay pahayag ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na suportado nito ang programa ng Department of Transportation o DOTR na Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, kaya't muli nitong ibinahagi ang Tsuper Escolar Scholarship Program. Pahayag ng TESDA na uunawaan nito na maapektuhan ang kabuhayan ng ilang mga individual kaya't muli nitong ibinahagi ang programa para matulungan ang mga driver, operator at pamilya na maapektuhan ng PUVMP. Inaalok sa programa ang libreng TechVox Skills Training, Assessment at Certification kung saan mayroon ding training allowance na 305 piso kada araw. Mangyaring tumungo lamang sa opisina ng TESDA para maging parte ng programa at magkaroon ng oportunidad na matutunan ang mga bagong kasanayan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Demolisyon ng mga kabahayan sa 2 barangay sa Santa Ana, Manila, ikinabahala ng mga residente. Pista ng Itim na Nazareno, posibleng maging National Feast.
BI inaresto ang puganteng Koreanong sakot sa telco fraud. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Maaaring asahan na sa susunod na pagdiriwang ng kapistahan ng itim na Nazareno ay maging pambansang pagdiriwang na ito. Atin itong kumpirmahin sa ulat ni Francis Riudique. Posibleng ideklara sa taong 2025 na maging pambansang kapistahan o national feast ang pagdiriwang ng traslasyon. Ito ang kinumpirma ni Quiapo Church Rector Father June Sescon sa kanyang pahayag sa Quirino Grandstand sa Maynila. Aniya naghihintay na lamang ang simbahan na maaprubahan ang kanilang hiling ng Vatican na sa susunod na taon ay may turing na itong national feast in honor of the Black Nazarene. Nasa hukom na umano ito ng mga obispo at ni Pope Francis. Matatanda ang inaprubahan ng mungkahing ito ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP noong 126th plenary nito. Dagdag pa rito, inaprubahan ng CBCP ang petisyon na gawing national shrine ang Quiapo Church. Formal itong idedeklara sa ika-29 ng Enero ngayong taon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nabahala ang mga residente sa 2 barangay sa Santa Ana, Manila matapos malaman na ide-demolish ang kanilang mga bahay. Nagbabalik si Francis Riudique para sa detalye. Madaling araw pa lamang kahapon ika-10 ng Enero ay nabalot na ng pangamba ang mga residenteng ito sa isang Facebook Live. Gago, 2 truck. Oo, lalaki. Puro naka-green. Ang inilalarawan sa video ay ang mga truck na ito na ayon sa mga residente ay pabalik-balik na dumaraan sa kanilang kalsada. Ang dami nga. Ayun pa, ang dami. Ito pala ay dahil kahapon umano ang nakatakdang araw ng demolisyon ng mga bahay rito na ayon sa mga residente ay ilegal. Sinasabi ng city engineers na talo daw kami. Sabi ko, hindi ko kami pwede matalo dahil meron kaming expropriation case. Hindi tulad ng ibang Pilipino na masaya sanang sasalubong sa Pasko noong nakaraang taon, nabahala ang mga residente dito sa Barangay 877 at 878 sa Santa Ana, Manila. Ito'y matapos makita ang nakapaskil na ito na nagsasabing ide-demolish na ang mga kabahayan rito. Ngunit nang hinga ng dokumento ay wala itong maipakita. Kaya simula December 11 hanggang ngayon ay ramdam namin ang takot at bagabag at paghaharas mga api na hindi dapat na ilapat sa mga tao dito. Imbes na nasa trabaho at klase ang mga residente, ipinagpaliban muna nila ito sa pangambang mawalan sila ng kanilang bahay. Ang nasabing area na ide-demolish ay tinatayang 7,000 square meters ang lawak na mahigit 250 pamilya ang maaapektuhan. Ayon sa mga residente, noon pang 1990s nang magsimula ang isyong ito. Matagal na umiikot at ng kasong to hanggang sa nabigyan kami ng city ordinance na kami ang beneficiary noong March 13, 2001. Narito ang ipinakitang dokumento ng mga residente na city ordinance na siyang nagtatakda na ipinagkaloob sa kanila ang lupa. Dagdag pa rito, lumapit umano sila kay dating Mayor at Pangulong Erep Estrada noong 2014. At natulungan naman niya kami, nagbigay siya ng 12 million sa aming asosasyon hanggang sa nag-file ang Mayor Estrada ng eminent domain para sa aming city ordinance at sa mga beneficiaries dito sa aming barangay. Kung may hawak silang dokumento, ba't di kami papayag? Basta sinabi, gigibay kami itong January 10 and 11.
Ben, wala naman silang order for demolition. Ba't kami susunod? Kung meron, susunod kami. Panawagan ng mga residente, handa naman silang makiisa at makipagdialogo, ngunit nais nila ang legal at makatarungang proseso kaakibat ang pagsasaalang-alang sa kanilang kalagayan. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na tayo sa Manila LGU para sa kanilang pahayag ukol rito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Timbog ang dayuhang Koreano sa isang paliparan matapos mapag-alaman ng sangkot ito sa telco fraud. Yan ang balitang ating alamin mula kay Jade Buhoy. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang dayuhang Koreano sa Clark International Airport matapos itong masangkot sa isang telco fraud. Base sa ulat ni BI Commissioner Norman Tansinko, ang arestadong dayuhan ay kinilala bilang si Lee Sung-gun mula sa Seoul, South Korea, kung saan siya ay miyembro ng sindikato sa voice phishing na may kaugnayan sa pangsascam ng panghihiram ng pera online. Ayon sa Border Control and Intelligence Unit ng BI, inaresto si Lee matapos mapag-alaman ng immigration officer na kasama ito sa tala ng mga dayuhang may kaso. Sa kasalukuyan, pansamantala munang nasa kustodiya ng BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa ang dayuhan habang sinisiyasat ang kanyang kaso. Inihayag naman ni Tansinko ang agarang deportasyon ni Lee upang maiwasan din ang muli niyang pagbalik sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Walong araw na lang at sasabak na ang mga pambato ng Pilipinas mula sa Strong Group Athletics para sa 33rd Dubai International Basketball Championship. Dahil dito ay tuloy-tuloy na rin ang ensayo at paghahandang ginagawa ng koponan para sa nalalapit na kompetisyon. Ayon sa head coach nila na si Charles Stu, maganda ang roster ng kanilang team ngayong taon, kabilang na ang set ng 4 na imports na sina Andre Blatch, Dwight Howard, Andre Robertson at Mackenzie Moore. Ang kompetisyon ay nakatakdang ganapin sa ika-19 ng Enero hanggang ika-28 ng buwan sa United Arab Emirates, Dubai. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, employment rate sa bansa tumaas sa 96.4% matapos ang 2023. PCG, matagumpay na isinagawa ang ROAR mission sa WPS. Indonesia, bukas sa pag-aalok ng anti-submarine aircraft sa Pilipinas. Antipolo City Representative Romeo Acop, inihayag ang posibilidad na hindi matuloy ang pagpapatupad ng PUV-MP. Pista ng Itim na Nazareno, posibleng maging national feast. Pilipinas, patuloy ang paghahanda para sa Dubai International Basketball Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming maulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Pulse.